Nakikiramay kami sa inyo, Gretchen. Saad ng kanyang kaibigan. Nakatayo si Gretchen sa gilid ng kabaong. Parang walang buhay na tumutulo ang kanyang mga luha habang tinitingnan ang anak niyang si Marie na nasa kabaong. Maupo na muna kayo. Saad ng kanyang asawang si Wilbert sa ibang dumarating. Hindi sila nag-uusap simula nang malaman niyang wala na si Marie. Kahit anong yakap at anong mga salita nito, hinding-hindi giginhawa ang pakiramdam ni Gretchen. Hinding-hindi na siya makakangiti sa taong naging dahilan kung bakit nawala ang nag-iisa niyang anak. Nag-aalangan man, lumapit pa rin sa kanya si Wilbert. Gretchen, kumain ka na. Ilang araw ko nang hindi maayos na kumakain. Nag-aalala na ako sa'yo. Baka mapano ka. Masama niya itong tiningnan. Huwag mo akong kausapin. Namumula at namumugto ang mga mata ng asawa niya. Gretchen, huwag mo nga sabi akong kausapin. Malakas niyang sigaw, kaya napalingon na ang mga taong nakikiramay sa pagkawala ni Marie. Lumandas ang luha sa pisngi ni Wilbert. Gretchen, pasensya na. Kailangan mo rin namang kumain. Hindi pwedeng ganito na. Kinuha niyang isang basket ng mga bulaklak at hinampas kay Wilbert. Tama na! Ayoko na! Umalis ka na sa harap ko! Hindi kita kailangan! Galit na galit ako sa'yo! Ilang linggo niyang sinabi sa sarili na mananatili siyang tahimik. Nagagawa siya ng paraan para malampasan lahat ng sakit at pagluluksa. Pero imposible na yon ng mga sandaling yon. Masyadong mabigat ang kalungkutan. Ang katahimikan ay masyadong nakakasuka at tumitindi lang ang pagkamuhi niya kay Wilbert. Mariin na ikinuyom ni Gretchen ang kanyang mga kamao. Wala ka man lang para sa kanya. Wala kang kwentang ama, Wilbert. Hinihingal, nauubusan ng hininga, nawawalan ng buhay at hindi mo man lang narinig. Hindi mo man lang nakita. Dahil pabayak at mas inuna mo ang pakikipag-inuman sa mga kaibigan mo. Hindi mo siya binantayan ng maayos sa bahay. Iniwan ko siya sa'yo dahil alam mong nagtatrabaho ako. Hindi mo man lang siya napigilang kumain ng mga bawal sa kanya. Hindi mo man lang siya naligtas. Kasalanan mo lahat, Wilbert. Matindi ang paghagulgol ng kanyang asawa, pero pilit nitong pinipigilan. Oo, alam ko kasalanan ko. Kasalanan ko. Kung sana, ako na lang ang nawala. Oo, putol ni Gretchen. Sana, ikaw na lang ang nawala. Ang anak ko, ang liit-liit pa ng anak ko. Nawala na lang bigla sa atin dahil sa pagiging pabaya mo. Nakiusap ang anak niya na manatili siya sa bahay noong araw na yon. Simpleng hiling ng bata na sana pinagbigyan ni Gretchen. Buhay pa sana ang anak nila ni Wilbert. Pero mas pinili niyang magtrabaho dahil wala silang kakainin at walang pangbayad sa mga bills at upa sa bahay kapag hindi siya nagtrabaho. Doble kayod pa dahil nawala ng trabaho si Wilbert. Maayos ko pang iniwan ang anak ko noong umaga. Tapos umuwi ako. Wala siyang kasama sa bahay. Nahihirapang humingat namumula ng buong katawan. Hindi kita matawagan at huli na nang madala ko siya sa ospital. Malakas niyang hinampas ang dibdib ni Wilbert ng paulit-ulit. Hindi lumaban si Wilbert. Nakayuko lang ito at halatang sising-sisi. Hindi nito kinayang emosyon. Tipong napaluhod na lang. Halatang wala nang magagawa. Hindi na maibabalik pa ang anak nilang si Marie. Sinabi ko sa'yo na kailangan niyang bantayan. Bata pa si Marie. Kaya anong pumasok sa utak mo para iwan ang anak natin ng mag-isa sa bahay? Dahil ano? Dahil sa bisyo mo? Nangangalit ang ngipin ni Gretchen sa sobrang galit. Walang sinabing kahit ano si Wilbert. Wala na nga itong pakialam kung nakikita ng mga tao ang pagmamakaawa sa kanya. Umiyak lang ito habang nakaluhod sa harap niya. Yakap nito ang kanyang mga binti at batid na kahit kapatawaran ni Gretchen, hindi ito karapat-dapat. Kawawa naman ang anak ko. Baka humihingi ng tulong si Marie habang naghahabol ng hininga. Pero walang tumulong dahil wala ka. Inabot ni Wilbert ang kamay niya. Saktan mo pa ako. Gawin mo kung anong makakapagpagaan ng kalooban mo. Alam ko nagkamali ako. Sige na, saktan mo pa ako ah.
Mas lalo niya itong hinampas. Wala na siyang pakialam kahit saan tumama ang kamay niya. Pinipigilan lang sila ng mga tao nang sumugat ng wedding ring niya sa pisngi ni Wilbert. Gayunpaman, wala siyang nakitang galit dito. Bagkos ay napapikit lang ito. Halatang sising-sisi at tinanggap ang lahat ng galit ni Gretchen. Tama na! Umayos kayong dalawa! Kahit sa libing lang ng anak ninyo! Sabi ng kanyang ama at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Nagpumigil si Gretchen at niyakap ang kabaong ni Marie. Wala na siyang pakialam kay Wilbert. Huwag lang siyang lapitan nito, hindi siya magwawala ulit ng ganoon. Susunod siya sa kanyang ama. Aayos siya para sa libing ng kanyang anak. Pero pagkatapos nun, alam ni Gretchen na hinding-hindi na maaayos pa ang relasyon nila ng asawa niya. Anak ng sino ba yon? Bakit katok ng katok? Sisirain niyo bang pinto namin, ha? Mabilis na bumangon si Gretchen at lumabas sa kanyang kwarto. Inis na inis siyang pumunta sa sala. Nakita niya ang kanyang stepmother na si Menchie na nagtatago malapit sa cabinet. Anong ginagawa mo dyan? Naiinis niyang tanong. Nanlaki naman ang mga mata nito at sinenyasan siya na huwag maingay. Nasa labas yung mga pinagkakautangan ko. Huwag kang maingay. Kumunot ang noo ni Gretchen. Anong utang? Akala ko babayad na po kayo. Hindi ba't binigay ko na? Hindi niya masisisi si Menchie sa mga utang na yon. Nalubog sila sa utang nang pumanaw ang kanyang ama. Inilaban pa nila sa pagpapagamot sa ospital. Maraming nagastos, pero hindi na rin talaga kinaya. Mahal na mahal ni Gretchen ang kanyang ama at ayaw niya na ulit mawala ng mahal sa buhay. Pero hindi talaga kinaya ng tatay niya. Umiling ang kanyang madrasta. Hindi, iba yan. Buhay pang tatay mo, utang na yan. Nagamit ng tatay mo sa sugal, syempre. Nakinabang na rin ako. Kaya nga, napagawa natin itong bahay. Binayaran ko na naman sila kaso kulang pa. Sobrang laki ng interes kaya hindi matapos-tapos ang utang. Napairap na lamang si Gretchen. Napakahilig umutang ng kanyang madrasta. Hindi naman kayang bayaran. Naririndi na siya at parang masisira na ang pinto. Kaya pinagbuksan niya na. Ano ho ba yon? Grabe po kayong makakatok sa pinto namin. Sana sinira nyo na lang ho, di ba? Pamimiloso po niya sa mga ito. Tumaas ang isang kilay ng parang pinaka-boss. Aba, at may gana ka pang magsalitan ako ng ganyan. Kayo na nga ang may utang. Nasaan si Menchie? Wala rito ang tita ko. Nababagot niyang sagot. Kaso, biglang pumasok ang mga lalaking kasama nito. At wala nang takas ang kanyang madrasta. Nahuling na ng mga ito. Napangiwi si Menchie. Boss Enteng, magbabayad naman ako. Wala lang talaga akong pera ngayon kaya ayoko magpakita sa inyo. Alam niyo namang nawalan din ako ng trabaho. Tumaas ang kilay ni Boss Enteng. Wala akong pakialam. Ang laki-laki na ng utang mo. Kailangan mong bayaran yon kung ayaw mong masaktan. Pumagitna si Gretchen at humarang sa kanyang tita Menchie. Nananakot na kayo ah. Gusto niyo bang idemanda namin kayo? Unang-una, trespassing kayo rito. Pangalawa, kung tutuusin, bayad na bayad ng tita ko sa inyo. Ang laki niyong magpatong ng interes. Labag naman sa batas yan. Baka kayo pang idemanda ko. Hinila ni Menchie ang damit niya. Gretchen, manahimik ka. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Ano ba? Pero matapang lang na tiningnan ni Gretchen ang mga ito. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Pwede ko silang idemanda sa ginagawa nila sa atin. Hindi. Teka, ano ba? Bitiwan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Mga pangit kayo. Mahigpit na nagpumigla si Gretchen. Hinawakan siya ng mga tauhan ni Boss Enteng at pilit na inilalabas. Pumigil din ang kanyang tita Menchie pero wala na itong nagawa. Teka lang. Saan niyo dadalhin si Gretchen? Bitiwan niyo siya. Mapag-uusapan naman natin to. Pasensya na sa inasal niya kanina. Natatakot na sabi ni Menchie. Napailing si Boss Enteng. Wala kang trabaho. Lubog na lubog ka na sa utang mo sa amin. Kailangan mong mabayaran yon, kaya kukunin namin tong anak-anakan mo. Dapat niyang pagtrabahuhan sa amin ang utang mo. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen. Ano? Ayoko, bawal to. Hindi ako pokpok.
Kilala sa kanila si Boss Enteng. May-ari ito ng malaking bar. May hawak ng mga bayarang babae, waitress sa bar at mga escort. Kilala at kahit mga pulis, may kakampi rin. Kaya nga, walang nagtatangkang pumalag sa mga ito. Si Gretchen lang talaga ang naglakas loob. Mas lalo siyang nagpumiglas. Bitiwan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Pilit siyang inaagaw ni Menchie. Huwag niyong idamay si Gretchen dito. Ako naman ang may utang. Hindi naman siya. Huwag niyo na siyang kunin. Ako na lang. Tumawa ng mapang-insulto si Boss Enteng. Anong ikaw? Anong mapapala namin sa'yo? Hindi kami kikita sa'yo. Ang tanda mo na, makunat ka na. Itong anak-anakan mo. Pwede pa dahil maganda't bata pa. Gustong-gusto ng sapakin ni Gretchen si Boss Enteng. Naiinis siya minsan sa stepmother niya, pero hindi naman siya papayag na insultuhin ito ng ibang tao. At nakumpirma niya rin na talagang gagawin siya na bayarang babae. Napasigaw si Gretchen nang hilahin siya palabas ng mga lalaki. Sapilitan siyang sinakay sa sasakyan. Kahit anong suntok at hampas niya sa mga ito, hindi talaga natitinag. Tita Menchie! Unti-unti nang bumabaha ang takot sa kanya. Bakas ang pagkataranta sa mukha ni Menchie. Hahanap ako ng paraan. Babawiin kita sa kanila. Hintayin mo ako. Nanginig ang mga kamay ni Gretchen. Alam niyang mahihirapan ang kanyang madrasta. Kaya ang takot na namuo sa dibdib niya, hindi na mawawala. Pagkarating sa bar, pinapasok pa siya sa parang opisina. Kahit anong sama ng tingin niya sa mga ito, hindi siya pinakinggan. Itinulak pa siya sa tiles na sahig at nilak sa isang kwarto. Palabasin niyo ako rito. Sa oras na makalabas ako rito, hindi kayo matutuwa sa gagawin ko. Isusumbong ko kayo sa mga pulis. Pananakot ni Gretchen kahit alam niyang useless din naman. Dumikit siya sa pinto nang marinig ang boses ni Boss Enteng. Huwag niyo siyang isama sa mga waitress at dancers sa labas. Sa VIP siya. Bigyan niyo ng costume. Isama ko rin yan sa mga escort. Gagawan ko ng portfolio para kumita agad. Maganda't makinis pa. Siguradong mabenta yung anak-anakan ni Menchie. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen. Mas lalo siyang nagwala at sumigaw. Kahit anong bukas niya ng pinto, hindi talaga mabuksan. Pakawalan niyo ako rito! Malakas niyang sigaw. Tiningnan niyang paligid. Wala pang bintana. Wala siyang ibang makitang paraan para makatakas. Napaupo na lang siya sa sahig at napaiyak. Marie, anong gagawin ko rito? Marie! Umiiyak na usal ni Gretchen. Kapag nahihirapan siya, ang anak niya lang palagi ang iniisip niya. Simula nang mawala ito, parang nawala ng buhay si Gretchen. Nagtatrabaho, kumain, natutulog, gumigising pero hindi niya na maramdaman ang sarili. Marie, isama mo na lang ako dyan. Ayoko na, nahihirapan na ako. Miss na kita, anak. Garal-galang boses na saad ni Gretchen. Sa mga sumunod na araw, ginawa siyang waitress sa mga VIP rooms. Kung ano-ano na lang costume ang pinapasuot sa kanya. Sa araw na yon, pang maid na halos makita ng panty niya at makita ang dibdib. Pero hanggang doon lang ang pinapagawa sa kanya. At kahit papaano, hindi pa naman siya nababastos. Puwera na lang ng araw na iyon. 10 milyon, sabi ni Boss Enteng. Iyon ang inaalok ng kliyente. 10 milyon para sa'yo ngayong gabi. VIP siya at alam mo bang siya ang may pinakamalaking binigay na pera sa lahat ng mga naging kliyente? Hindi ka nalang waitress, Gretchen. Luxury ka siguro para sa lalaking yun. At alam mo ang ibig kong sabihin, hindi ako mangmang para hindi malaman yon. Binili ka niya sa halagang 10 milyon. Hindi makapaniwala si Gretchen sa narinig niya. Hindi, ayoko, hindi ako papayag. Okay na ako sa waitress. Pagtatrabahuhan ko na lang ang utang ni Tita Menchie. Bakit kailangan niyo pa akong gawing escort? Nanginginig ang mga kamay ni Gretchen. Hindi siya papayag. Ayaw niyang maging bayarang babae. Hindi niya ginusto ang ganoong buhay pagkatapos mawala ni Marie at simula nang maghiwalay sila ni Wilbert. Naningkit ang mga mata ni Boss Enteng. Gretchen, parang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Negosyo to. Lahat ng pagkakakitaan ko, kukunin ko na. Nag-aalok siya ng 10 milyon. Sobra-sobra pa sa utang ni Menchie.
Huwag kang mag-alala. Ganito ako pero hindi naman sobrang swapang. Ibibigay ko rin naman sa'yo ang porsyento mo. Wala akong pakialam sa pera. Dignidad at pagkababae ko ang sinasabi mong negosyo. Nanginginig ang boses niya sa galit. Sinabi ko na sa'yo, ayoko. Pumayag akong maging waitress. Mag-serve dito sa bar mo kahit ayaw ko naman talaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Boss Enteng. Hindi mo naiintindihan, Gretchen. Malaki ang halaga mo at ayaw mo ba nun? Isang deal pa lang, mawawala ka na rito kasi kukunin ka na niya. 10 milyon. Gusto ko ng kliyenteng to. Ito ang negosyo at ikaw ang produkto ko. At binayaran ako ng malaki. Huwag kang mag-inarte. Gwapo ang kliyente mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit gwapo, prinsipe o anak ng presidente pa yan, ayoko pa rin. Mali na bumili siya ng babae. At anong gagawin niya? Anong balak niya sa akin? Hindi ako papayag. Paglabag sa human rights to, idedemanda ko talaga kayo. Ngunit tumigas ang ekspresyon ni Boss Enteng. Hindi kita tinatanong, Gretchen. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo. Sinasabi ko lang sa'yo, pupunta ka. At pupunta ka ngayon na. Bago pa siya makasagot, humakbang na ang 2 tauhan ni Boss Enteng. Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, wala siyang nagawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Gretchen. Nang malapit na sila sa VIP room, huminto ang mga lalaki. Kumatok ang isa bago buksan ang pinto. Malakas siyang sumigaw. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at ang kanyang mga palad namamawis na. Ano ba? Ayoko nga sabi. Malakas na sigaw ni Gretchen. Manahimik ka na, pakaingay mo. Saka ka na magingay sa kama kapag kasama mo ng kliyente. Naiinis na sabi ng lalaki. Malakas niya itong siniko. Anong sinabi mo? Hindi ako ganyang klase ng babae. Bigla siyang tinulak ng mga ito sa loob. Muntik na siyang matapilok. Bago niya pa mabungangaan, malakas nang sinarado ng mga ito ang pinto. Okay ka lang ba? Tanong ng isang baritonong boses sa kanya. Mas pumasok pa si Gretchen sa loob. May mga velvet chair, isang grand chandelier na nakasabit sa itaas at isang bote ng mamahaling whiskey na nakapatong sa mesa. At pagkatapos, natigilan si Gretchen. Doon, nakaupo sa harap ng mesa ang huling tao na inaasahan niyang makita. Wilbert? Hindi niya makapaniwalang tanong. Ibinaba ni Wilbert ang baso na may alak na wala pang bawas. Tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na, Gretchen? Parang sumikip ang VIP room. Tila hindi siya makahinga. Natuyo ang lalamunan niya. Hindi, bulong ni Gretchen. Ikaw? Seryoso siyang tiningnan ni Wilbert. Oo, ako nga. Ako ang tumubo sa'yo kaya umuwi na tayo. Kumabog ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa dami ng lalaking gagawin yun sa kanya, si Wilbert pa talaga. 8 taon niya itong hindi nakita. Wala siyang pakialam kung saang lupalop man ito napunta pagkatapos nilang maghiwalay. Pero kahit ayaw niyang makibalita, may mga narinig pa rin si Gretchen. Alam niyang business tycoon na si Wilbert. CEO ng sariling kumpanya. Tapos naman din kasi ito sa pag-aaral. Matalino pero tamad. Kaya nga siya dati ang nagtatrabaho para sa pamilya. May mga bisyo pa kaya talagang walang kwenta para sa kanya. Sino nga naman kasing mag-aakala na ang dating tamad at mabisyo niyang asawa magiging milyonaryong CEO pala. Umuwi na tayo. Inilahad ni Wilbert ang kamay habang namumungay ang mga mata. Umuwi ka na sa akin, Gretchen. Nanginig ang mga labi niya. Namuo rin ang luha ni Gretchen. Naiinis siya na naaapektuhan siya sa mga salita nito. Para bang hindi lang para sa sandaling yon ang mga sinabi. Tila gusto ni Wilbert na umuwi na siya sa piling nito pagkatapos ng 8 taong pagiging hiwalay nila sa isa't isa. Marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ilang araw nang natatakot si Gretchen sa lugar na yon. Kaya nang makita niya si Wilbert, parang magiging okay lang ulit ang lahat. Unti-unti na siyang bumibigay sa dating asawa. Pero bigla niyang naalala si Marie, ang naghihingalong anak niyang si Marie na humihingi ng tulong sa kanila. Aray! Malakas na napasigaw si Wilbert nang madiin niyang kagatin ang kamay nito.
Walong taon tayong hindi nagkita. Naging vampira ka na. Kung miss na miss mo ko, huwag sa parteng mo to ko kagatin. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen. Anong sinabi mo? Sige, saan kita kakagatin kung ganon? Napalunok naman agad si Wilbert at hinaplos ang leeg nito. Para pang ewan na nakaside glance sa kanya. Kaya naman, tinanggal ni Gretchen ang heels na suot at ibinato rito. Aray ko, ang dami na nun! Reklamo ni Wilbert. Habol ni Gretchen ang hininga niya. Ano sinabi ko sa'yo, ha? Ayaw na kitang makita, di ba? Bakit naglakas loob ka pang magpakita sa akin? Sagad hanggang buto ang galit ko sa'yo. Alam na alam mo yan, Wilbert. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Marie. Nawala ang malokong ekspresyon nito. Nagseryoso ang dati niyang asawa at biglang napayuko. Successful na businessman na si Wilbert, kaya medyo namangha siyang nagagawa niya pa rin itong mapayuko ng ganoon. Alam ko namang galit na galit ka sa akin. Kahit anong gawin ko, alam kong hindi na mawawala yon. Marahang sabi ni Wilbert at punong-puno ng emosyon. Pero, pwede bang kumalma ka muna? Ang gusto ko lang gawin sa ngayon ang maialis ka sa lugar na to. Mataas ang pride ni Gretchen. Kahit naghihirap na siya, ayaw niyang humingi ng tulong kay Wilbert. Gayunpaman, ayaw niya rin naman sa lugar na yon. Pagkakataon niya na, kaya sasama na lang siya sa dati niyang asawa. Halika na! Marahang sabi ni Wilbert at hinawakan ng siko niya. Umatras naman siya kaagad at malamig itong tiningnan. Huwag mo akong hawakan. Mauna ka. Susunod na lang ako. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Wilbert pero tumango lang din naman. Naglakad sila palabas sa building na yon. Ayaw niyang sumakay sa sasakyan ni Wilbert pero wala na rin naman siyang nagawa. Ihatid mo na ako sa bahay namin, sabi niya kay Wilbert. Napabuntong hininga naman ito. Hindi ka na safe doon. Maraming pinagkakautangan si Tita Menchi. Mas mabuti kung sa bahay ko na lang kayo. Naiinis siyang lumingon kay Wilbert. At sinong may sabing pumapayag akong tumira sa bahay mo? Ayoko. Iuwi mo na ako sa amin. Umiling naman ito. Mas ligtas ka sa bahay ko, Gretchen. Malaki yun. Baka nga halos hindi na tayo magkita. Kung ayaw mo kong makita, hindi ako magpapakita sa'yo. Basta gusto ko nandun ka lang dahil mas mapapanatag ako kung ligtas ka. Napairap si Gretchen. Malaki? Pinagmamayabang mo ba na malaki ng bahay mo? Na mayaman ka na? Kaya ba binili mo ko sa halagang 10 milyon para ipamukha mo sa akin na sobrang yaman mo na at kaya mo na akong bilhin? Ang kapal naman ng mukha mo. Namungay ang mga mata ni Wilbert at sandaling sumulyap sa kanya. Wala akong intensyon na ganyan. Hindi ako nagyayabang sa'yo. Gusto ko lang tulungan ka at makaalis ka na sa bar na yon. Humingi ng tulong sa akin si Tita Menchi. Sinabi niya nangyari sa'yo. At bilang asawa mo, responsibilidad pa rin kita. Hindi mo na ako asawa. Mariing sabi ni Gretchen. Napabuntong hininga si Wilbert. Naghiwalay lang tayo. Pero sa Diyos, sa papel at para sa akin, asawa pa rin kita. Hinding-hindi nagbabago yun, Gretchen. Umiwas siya ng tingin. Hindi na siya muling nagsalita. Naninikip lang ang kanyang dibdib. Baka sumabog lang ang emosyon niya at pagsisihan niya pa. Napakagatlabi si Wilbert. Gutom ka na ba? Hindi ako gutom. Gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Malamig niyang sagot. Tumango agad si Wilbert. Oo, magpapahinga ka. Pero sa bahay ko. Ayoko nga sabi ron. Mataman siyang tinignan ni Wilbert nang maipit sila sa traffic. Nasa bahay ko ng Tita Menchi mo. Doon na kayo. Mas ligtas kayo ron. Napasinghap si Gretchen. Mapakla na lang siyang tumawa. Bakit pakiramdam niya? Wala siyang sariling desisyon pagkatapos bilhin ni Wilbert. Tipid nang umiti si Wilbert. Halata ang kapayapaan sa mukha nito. Ilang araw akong hindi makatulog habang iniisip kong nandun ka. Actually, ilang taon na akong hindi makatulog ng maayos. Hindi lang siguro ako sanay na hindi ka katabi. Napairap siya at tumingin sa labas. Huwag kang magpatawa, Wilbert. Mapait na tumawa ang dati niyang asawa. Sorry, napanatag lang ako na okay ka. Na hindi pa ako nahuli ng dating. Na walang nangyaring ganoong masama sa'yo sa lugar na yon.
Ipinikit ni Gretchen ang mga mata. Magkukunwari lang siyang natutulog. Ayaw niyang naririnig magsalita si Wilbert. Ayaw niyang kinakausap siya nito. Maya-maya'y may naramdaman siyang dumampi sa kanyang pisngi. Alam niyang haplos yun ni Wilbert. Miss na kita. Mahina pero punong-puno ng sakit na sambit ni Wilbert. Hindi mo pa rin talaga ako kayang patawarin. Nagkunwari siyang bahagyang naalimpungatan. Bahagyan na siyang tumalikod para hindi maabot ni Wilbert ang mukha niya. Pero habang nakasubsob ang mukha roon, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Nasasaktan pa rin talaga si Gretchen sa nangyari sa relasyon nila ni Wilbert, sa pagkawala ng anak nila at pagkasira ng kanilang pamilya. Ilang taon na ang lumipas, hindi niya pa rin matanggap na nawala na si Marie. Kahit nga pagbisita sa puntod, hindi niya magawa. Hirap na hirap siyang gawin yon. Ayaw pang tanggapin ng kanyang sistema na nakabaon na roon ang kanyang anak at hindi na babalik kahit kailan. Anak! Gretchen! Bulalas ni Tita Menchie at sumugod sa kanya. Napabuntong hininga siya at tinanggap ang yakap nito. Kahit medyo naiinis pa siya sa paghingi nito ng tulong kay Wilbert, nagpapasalamat pa rin siya. At least, nakaalis na siya sa teritoryo ni Boss Enteng. Tumikhim si Wilbert at tumingin sa kanya. Magpahinga na muna kayo. Magpapadala na lang ako ng pagkain sa kwarto mo. Alam kong ayaw mong kumain pero siguradong magugutom ka. Kaya kumain ka pa rin. Hindi na siya sumagot at umakyat na lang nang paakyatin siya ni Tita Menchie. Pagpasok ni Gretchen sa magiging kwarto niya, sumunod naman agad ang kanyang madrasta. Kumusta? Nagulat ka no? Hindi mo inaasahang makikita ang asawa mo ron. Nakangiting sabi sa kanya ni Tita Menchie. Napabuntong hininga si Gretchen. Bakit naman po kayo humingi ng tulong sa kanya? Matagal na po kaming walang koneksyon. Pero hindi man lang natinag ang kanyang madrasta. Ayos lang yon. Ang mahalaga ligtas ka na. Akala ko pa nga hindi ako papansinin ni Wilbert. Talagang bumiyahe pa ako at nag-abang sa building niya. Kaso nasa business trip pala kaya hindi ako masumpungan. Nagtagal ka patuloy kay Boss Enteng. Pero nang makausap ko siya at sinabi ko ang nangyari sa'yo, nakita ko ang pag-aalala niya. Galit si Wilbert at hindi mapakali. Gumawa agad ng paraan. Umupo si Gretchen sa couch at nagtanggal ng heels. Wala siyang pakialam. Ayaw niya nang makarinig ng kahit ano tungkol kay Wilbert. Kahit mga sandaling yon, sana ay mapagbigyan lamang siya. Nagpatuloy ang kanyang Tita Menchie. Akala ko hindi na nga papansinin. Naisip ko baka wala na siyang pakialam. Kasi 'di ba, mayaman na, gwapo pa. Tiyak na marami na yung babaeng nakakasalamuha. Kaya hindi ka na siguro papansinin nun. Pero kung nakita mo lang ang reaksyon niya, ay grabe. Halatang mahal na mahal ka pa, Gretchen. Alam mo, gusto ko na lang po munang magpahinga, tita. Putol niya rito. Awkward naman itong napangiti. Ha, ganun ba? Sige, kung maliligo ka na sa cabinet ng mga damit mo, inayos ko na. Kaunti lang ang naimpake ko kasi sabi ni Wilbert, may mga damit naman siyang binili para sa'yo. Na hindi ko naman po gagamitin. Dugtong pa ni Gretchen. Sige na po, gusto ko na po magpahinga muna. Tumango naman ito at nagmamadaling umalis. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa poder na siya ni Wilbert. Maraming nangyari at nahihirapan siyang iproseso iyon. Kailangan niya lang ng pahinga mula sa lahat. Lumapit si Gretchen sa malaking cabinet at kumuha ng alam niyang damit niya. Napatingin siya sa mga branded na damit na malamang na binili o ipinabili ni Wilbert para sa kanya. Lahat magaganda at paborito niya pang kulay, pero wala siyang pakialam. Nang matapos siyang maligo, hinatid na ang kanyang pagkain. Tahimik siyang kumain pero hindi niya naubos yon. Wala lang talaga siyang gana pagkatapos ng lahat. Kaya kinabukasan, tumutunog na ang tiyan niya dahil sa gutom. Kaso, umurong lahat ng yun nang makita niya si Wilbert na abala sa pagluluto sa kusina. Napangiti agad ito nang makita siya. Good morning! Kain ka na! Tapos na akong magluto, Gretchen! Seryoso niyang sinulyapan ang pagkain sa lamesa. Parang noon lang, hindi niya mapagalaw sa kusina si Wilbert. Sobrang tamad ng asawa niya at kung hindi pa uutusan, hindi magkukusa.
Malaki naman tong bahay mo. Sinabi mong hindi tayo magkikita rito, di ba? Paalala niya rito. Napalunok si Wilbert at umiwas ng tingin. Common area ang kitchen. Isa lang ang kitchen ko sa bahay na to at nakalive ako. Ginawa ko lahat ng trabaho ko kaya madalas ako rito sa bahay. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin kong hindi magpakita sa'yo. Napairap na lang si Gretchen. Maya-maya'y bumaba na rin si Tita Menchie. Mas lalo siyang nairita. Feel ng madrasta niya na mukha itong donya sa bahay ni Wilbert. Bakit pakiramdam niya, binubugaw siya ni Tita Menchie sa sarili niyang asawa. Lumapit na lang si Gretchen sa lamesa. Nakita niya agad na naging balisa si Wilbert. Pinaghila siya nito ng upuan pero humila siya ng ibang upuan at doon umupo. Subalit, agad din namang nakabawi ang dati niyang asawa. Anong gusto mo? Niluto ko lahat ng paborito mo. Bago pa siya makaapela, pinagsandok na siya nito ng kanin. Nilagyan ng maraming ulam ang kanyang plato. Pati kape, pinagtimpla pa siya. Pinagsali na rin siya ng tubig. Napabuntong hininga na lang si Gretchen. Napatingin siya kay Tita Menchie. Nakatingin ito kay Wilbert at bakas ang awa habang pinagsisilbihan siya. Umiwas na lang siya ng tingin. Ayaw niya na talagang bumalik sa buhay ng dati niyang asawa. May gusto ka pa ba? Tanong pa ni Wilbert. Umiling siya at nagsimula na lang kumain. Masarap ang luto nito pero ayaw niyang magbigay ng reaksyon. Inilahan ni Tita Menchie ang upuan. Wilbert, umupo ka na. Kumain ka na rin. Tabihan mo si Gretchen. Pawis ka na. Kanina ka pa siguro nagluluto. Sa bagay, hindi yata malakas ang aircon ninyo. Pinunasan naman agad ni Wilbert ang pawis at ngumiti kay Gretchen. Ngayon ko lang po napansin na mahina yung aircon. Maghahanap po ako ng mag-aayos pero baka ako na rin po ang mag-ayos kasi wala naman po akong gagawin sa mga susunod na araw. Gretchen, kain ka pa. Hindi na lang pinansin ni Gretchen at nagpatuloy na lang sa pagkain. Gayunpaman, nakikita niyang ngiti-ngiti si Wilbert. Parang kada subo niya sa pagkain niluto nito, napapangiti ito ng sobra. Sa mga lumipas na buwan, naging ganoon lang ang setup nila. Laging naninimbang ang mga kilos ni Wilbert kapag nasa paligid siya. Para bang takot na takot itong magkamali. At hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na paraan yun ni Wilbert ng panunuyo sa kanya. Wala siyang magawa isang araw, kaya nag-ikot siya sa buong bahay. Medyo natutuwa ang kanyang puso. Malayo na talaga ang narating ni Wilbert. Hanggang mga oras na yon, hindi pa rin makapaniwala si Gretchen. Natigilan lang siya nang makita ang isang pinto. May nakaukit doon at nakalagay na Velga Family. At sa ibaba, pangalan nilang dalawa ni Wilbert at ang anak nilang si Marie. Binuksan niya ang pinto. Hindi yun nakalak. Pagbukas pa lang ni Gretchen, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Sa silid na yon, naroon ang mga larawan nila noong buo pa sila. Simula nang mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila, ikasal sila ni Wilbert, nabuntis siya, nagkaroon ng anak, unang makalakad si Marie, at mga family pictures. Parang photo album pero malalaki at nasa frame lahat ng larawan na inipon lamang sa iisang silid. Marie, usal niya't hinaplos ang larawan ng kanyang anak. Miss na miss niya na si Marie. Sobrang nangungulila na siya sa dating pamilya na mayroon siya. Iniisip niya palagi na kung hindi nawala si Marie, kumusta na kaya sila? At hindi makapaniwala si Gretchen na itinago yung lahat ni Wilbert. Nang pumasok siya sa silid na yon, tila buhay na buhay ang mga alaala nila. Gretchen! Tawag ng kanyang Tita Menchie at niyakap siya. Napahikbi na si Gretchen. Miss na miss ko na po si Marie. Miss na miss ko na po ang dati kong pamilya. Naluha na rin ang kanyang madrasta. Ilang taon mo nang dinadala lahat ng sakit at pagluluksa. Pakiusap. Tama na. Pakawalan mo ng galit mo para gumaan ang loob mo, Gretchen. Matuto kang magpatawad. Pareho lang kayo ni Wilbert na nagsisisi sa lahat ng nangyari. Oo, nawala na si Marie. Pareho kayong may pagkukulang. Pero sa tingin mo ba, matutuwa si Marie na nangyari sa inyo ito? Mahal na mahal kayo ng anak ninyo. At alam kong hindi siya matutuwa na ganito pa rin kayo hanggang ngayon. Mas lalong tumindi ang pag-iyak ni Gretchen.
Alam niyang tama si Tita Menchie. Matagal niyang kinimkim lahat. Ganoon din si Wilbert. Alam niyang bago ito sumuko sa kanya, ilang beses itong nagtiis sa mga pananakit, masasakit na salita, at kung ano-ano pang natanggap mula sa kanya. Hindi lang naman siya ang naghirap, pati ang asawa niya ganoon din ang nararamdaman. Naging bulag lang talaga siya sa sariling sakit. Nasaan po si Wilbert? Gusto ko po siyang makausap. Pinunasan ni Gretchen ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Tita Menchie. Hindi mo na ba naaalala? Death anniversary ng anak niyo ngayon. Hindi ka bumibisita sa puntod niya simula nang mailibing siya pero palagi ko yung nililinis. At tuwing death anniversary, palaging nandoon ang asawa mo. Maghapon at magdamag lang siyang nandoon. Umiiyak at nakahiga sa tabi ng puntod ni Marie. Kaya katulad mo, alam kong nagsisisi siya at hindi rin matanggap ang pagkawala ng anak ninyo. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Gretchen. Hirap na siyang dalihin lahat ng sakit. Gustong-gusto niya nang maghilom sa lahat ng masasamang alaala. Kaya kahit nanghihina pa sa pag-iyak, bumiyahe siya papunta sa sementeryo. Umuulan pa ng malakas, kaya hindi siya sigurado kung nandoon pa si Wilbert. Pero nang matanaw niya ito, mas lalong nadurog ang puso niya. Nakaupo si Wilbert sa harap ng puntod ni Marie. Wala itong pakialam kahit malakas ang ulan. Mabilis siyang lumabas sa taxi, dala ang payong. Nang tumapat ang payong kay Wilbert, tumingala agad ito. Gretchen? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit hindi ka sumilong? Bakit ka nagpapaulan? Namumula ang mga mata ni Wilbert. Ayokong iwan ang anak natin. Nababasa siya. Nagkamali ako. Iniwan ko siya nun sa bahay kaya nawala siya. Siguradong galit din sa akin si Marie. Ayaw ko siyang iwan ngayon. Kailangan, nasa tabi niya lang ako. Kailangan... Binitiwan ni Gretchen ang payong. Lumuhod siya sa tabi ni Wilbert at mahigpit itong niyakap. Sorry sa lahat. Garal-galang boses na sabi ni Gretchen. Gumanti ng yakap si Wilbert. Mas mahigpit kaysa sa yakap niya na parang doon na lang kumukuha ng lakas. Unti-unti itong napahikbi, halos hindi na makapagsalita ng maayos. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako ni Marie. Pasensya na. Hindi ako naging mabuting asawa. Hindi ako naging mabuting ama. Alam kong malaking hiling ito pero sana mapatawad mo pa ako. Sana tanggapin mo pa ulit ako sa buhay mo. Nagbago na ako. Hindi na ako ang dating Wilbert. Hayaan mo kong bumawi sa'yo. Please, Gretchen. Kahit doon na lang. Napapikit si Gretchen at hinaplos ang buhok nito. Nanginginig si Wilbert sa labis na emosyon. Pagod na rin naman siyang dalhin lahat ng galit. Patawarin na lang natin ang isa't isa, ha? Magsimula tayo ulit, Wilbert. Dahan-dahan lang. Naluluhan niyang sambit. Simula ng araw na yon, muli silang nagkaayos ni Wilbert. Dahan-dahan nilang inayos ang relasyon nilang dalawa. Dumalo sila sa mga counseling at muling kinilalang isa't isa at pinagsaluhan lahat ng saya, sakit at pagdurusang binigay ng nakaraan sa kanila. Gusto mo bang magpakasal ulit sa akin? Tanong ni Wilbert sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang kamay. Matamis siyang napangiti. Oo naman, naunahan mo ako. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Hinaplos ni Wilbert ang kanyang buhok. Ano yon? Napakagatlabi si Gretchen at ipinakita ang 2 pregnancy test. Buntis ako. Mabilis na tumulo ang mga luha ni Wilbert. Bakas din ang takot sa mukha nito. Paano kung mapabayaan ko na naman? Baka hindi na naman ako maging mabuting ama. Sinapo niyang mukha nito. Hindi, magiging mabuti kang ama. Huwag mong sabihin yan. Palalakihin natin ang anak natin. Aalagaan at mamahalin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang matakot. Nagkaroon sila ng anak na kambal, sina Mariel at Ariel. Kamukhang kamukha ni Mariel si Marie, kaya talagang naaalala nilang palagi ni Wilbert. Kahit na wala man ang una nilang anak, naging masaya at buong pamilya pa rin sila. Dahil naiwan pa rin sa mga puso nila ang alaala ng una nilang anak na si Marie. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagiging perpekto,
kundi sa pagiging responsable at pagiging nariyan palagi sa ating mga anak. Tandaan din sana natin na ang pag-ibig ay nagpapatawad at ang pinakamahalagang susi para maghilom ang mga nasira nating puso. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.